Ang lihim ng dilim. Akala ko, tapos na ang kwento noong gabing iyon. Akala ko ligtas na ako. Pero hindi ko alam ang bangungot ay nagsisimula pa lang. Dahil minsan, ang dilim ay may itinatagong mas malalim na lihim. Matapos ang gabing iyon, hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog ng patay ang ilaw. Laging bukas ang mga bintana ko para sa liwanag ng buwan. Pero kahit anong gawin ko, nararamdaman kong may nakamasid pa rin sa akin. Isang gabi, habang nakahiga ako, narinig ko ulit ang tunog. Tak, tak, tak. Hindi ito yapak, kundi parang tunog ng isang matigas na bagay na kumakatok sa pader. Hindi ko na kinaya, bumangon ako at naghanap ng pinanggagalingan ng tunog. Pero habang naglalakad ako sa bahay, mas lumalapit ang tunog papunta sa kwarto ko. Bumibilis ang tunog habang papalapit sa pinto. Bigla, bumukas ang ilaw sa hallway. Wala akong nakitang tao, pero sa sahig may bakas ng basa. Parang mga yapak ng paa pero kakaiba. Mas mahaba kaysa normal at may mga tila bakas ng kuko. Sinundan ko ang bakas kahit nanginginig ang buo kong katawan. Nang makarating ako sa sala, nakita ko ito. Isang bagay na iniwan ng nilalang. Isang itim na panyo na puno ng dugo. Hindi ko alam kung bakit, pero sa loob ng panyo may papel. Isang sulat na may nakasulat na, "Alam namin kung nasaan ka. Bumalik ka kung ayaw mong mawala." Kinabukasan, nagdesisyon akong magtanong-tanong. Lumapit ako sa pinakamatandang naninirahan sa baryo, si Aling Pilar. Sabi nila, marami siyang alam tungkol sa mga nilalang sa dilim. Ang nilalang na nakita mo? Hindi ito basta multo. Isa itong tagapagbantay ng isang bagay na hindi dapat mo nakita. At ngayon, ikaw ang iniisip nilang susunod na tagapagmana ng lihim na iyon. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang lumang kwento ng baryo. Isang sumpa na nag-uugnay sa mga tao at nilalang sa kagubatan. Ang mga nilalang sa dilim daw ay tagapagbantay ng isang lihim, isang portal patungo sa kabilang mundo. Hindi ko maunawaan ang sinasabi niya, pero alam kong may koneksyon ito sa nakita ko. Ang tanong, paano ako makakalayo sa kanila? Gabi ulit. Bumalik ang tunog, pero ngayon mas malakas at mas mabilis. Tak tak tak. Bago pa ako makakilos, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bahay. Sa gitna ng sala, tumayo ang nilalang na nakita ko noon. Pero hindi lang siya. Sa likod niya, may mas marami pang anino. Lahat nakatitig sa akin. Hindi na ako makakawala. Alam kong ito na ang oras para harapin sila. Kinuha ko ang kutsilyo sa kusina at hinanda ang sarili ko. Kung ito na ang katapusan, lalaban ako. Ngunit sa halip na sumugod, ang leader ng mga nilalang ay nagsalita. Ang boses niya, malalim at malamig. Hindi namin gusto ang dugo mo. Gusto namin ang sagot mo. Sasama ka ba sa amin o tatapusin na namin ang lahat? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pero sa mga oras na iyon, alam kong kahit anong piliin ko, may kapalit ito. Ngayon, itatanong ko sa inyo, anong gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ko? Kung gusto ninyong malaman ang sagot at ang kahihinatnan ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Dahil sa susunod, mas marami pang lihim ang ibubunyag ng dilim.